So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Christian Niami Cortado mula sa Food Processing Division at nandito po ako ngayon para talakayin iba't ibang uri ng mga contaminants na maaari natin makita sa ating pagkain. Ito po ang unang yugto ng food safety seminar na inorganize ng Technological Services Division at ng aming division na ang Food Processing Division. So, narito yung outline ng topic natin sa araw na to. Magsisimula muna tayo kung ano ang kahulugan ng food safety, hazard at contaminants, ano ba ang mga iba't ibang uri ng contaminants na pwede natin makita sa pagkain, at ano ba ang mga existing regulations at guidelines ng bawat produktong pagkain para masabi na ito ay ligtas kainin. Una, simulan mo tayo sa definition of food safety. It refers to the handling, preparation, storing of food to reduce the risk of individuals from becoming sick from foodborne illnesses. Ang food safety ay hindi lang applicable sa mga food business operators, ito din ay applicable sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil araw-araw tayong kumakain and at the same time, araw-araw din tayo nagluluto ng ating pagkain. Ano man ang dahilan kung bakit ka humahawak ng pagkain o nagproproseso ng pagkain bilang ito man ay parte ng iyong trabaho o routine sa bahay, importante na dapat malinis ang pagkain na hinahain natin sa hapagkainan at lalo na yung mga produktong binebenta natin sa merkado. Ano naman ang definition ng hazard at contaminant? Ang hazard ay maaring maging physical, biological at chemical agent na pwedeng makita sa pagkain na may potensyal na magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Habang ang contaminant naman ay maaring maging mga sangkap o anumang bagay na hindi sinasadyang maihalo sa ating produkto na maaring makakompromiso sa ating kaligtasan at kalusugan. Para sa mga food processors, ang paglitaw ng hazard o contaminant sa inyong produkto ay maaring makaapekto hindi lang sa inyong reputasyon, pati na rin sa kaligtasan ng mga mamimili na bibili ng inyong produkto. Ang food contaminant ay pwedeng maihalo sa pagkain sa pamamagitan ng dalawang paraan. Pwede siyang hindi sinasadyang maihalo at ito ang magiging topic natin sa ngayon. Samantala ang sadyang paghahalo ng anumang material o pinagbabawal na sangkap sa isang pagkain para tumaas ang halaga nito sa merkado ay tinatawag na food fraud o food adulteration. Ang food adulteration ang magiging next na topic natin sa food safety webinar nito na gaganapin ngayong buwan na to. Anumang reklamo o paglabag na makikita sa inyo ng mga otoridad, lalo na kung may mga casualties o namatay ng dahil sa pagkain ng kontaminadong pagkain ay may karampatang parusa sa batas. Ngayon, itong batas na tinutukoy kung ito ay ang Food Safety Act na pinatupad noong 2013. Layunin ng batas na ito na protektahan ang kalusugan ng mga mamimili at mapadali ang market access ng mga lokal na pagkain. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay pwedeng magmulta ng hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi hihigit pa sa 500,000 pesos. Ang isa pang parusa na pwedeng makuha ng mga lalabag ay ang pagkasuspinde ng kanilang prangkisa o ang permanenteng pagkasara ng kanilang mga negosyo. So meron tayong tatlong uri ng contaminants na maaaring makaapekto sa ating pagkain. Ito ang physical, biological, at chemical contaminants. So simulan na natin ang ating talakayan sa unang uri na nasa listahan. Ang mga physical contaminants ay anumang materyales na hindi dapat makita sa loob ng produkto. Ang pagkakaroon ng anumang bagay o foreign object sa loob ng ating produktong pagkain ay lubhang nakakabahala. At ito din ang primary concern ng mga food manufacturers. Ayon sa isang pag-aaral, 25% ng mga reklamo ng mga mamimili sa merkado ay nauugnay sa mga physical na contaminant na nakikita sa pagkain. So ano ba ang mga physical contaminants na to? Ito yung mga buhok, lupa o mga bato, mga plastic, mga patay na insekto o parte nila tulad ng mga pakpak, paa o ulo, mga alahas, balahibo ng hayop mula sa aso, pusa o ibon, mga bubog mula sa mga basag na salamin at panghuli ay ang mga kuko ng tao.
In relation sa mga physical contaminant, alam nyo ba na itong produktong ito, yung Kinder Joy na mabibili dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ay illegal at banned sa USA? Bakit? Ayon sa mga eksperto, ang laruan na makikita sa loob ng nasabing produkto ay nakapaloob mismo sa tsokolate na kailangan kainin ng mga bata para makuha nila yung laruan. Dahil mga bata yung target ng nasabing produkto, sila ay vulnerable sa choking hazard dahil maliit lang naman yung laruan na nasa loob ng produkto. Noong 2016, isang bata po ang namatay sa pagkain ng produkto na ito dahil aksidente niyang nalunok yung laruan na nasa loob ng produkto. Sa kabila ng mga balita at utusan na nilabas ng USA hinggil sa produktong ito, mabibili pa rin ang produkto na ito sa ibang bansa. So, paalala lang, sa may mga maliliit pa na kapatid o pamangkin o mga anak na kakain ng produktong ito, pakigabayan niyo po sila sa pagkain nito. Baka malunok po nila yung laruan na nandoon sa loob. So ano nga ba ang panganib na dulot ng mga physical na contaminants sa ating pagkain? So una, yung nabanggit ko ay yung choking o yung pagbabarat sa daluyan ng hangin sa ating lalamunan na lubhang mapanganib sa mga bata, lalo na kung hindi ito naagapan. Pwede rin magkaroon ng internal bleeding o dudugo ng ilang parte ng ating lamang loob kapag nakalunok tayo ng mga matutulis sa bagay tulad ng pako, tamtax at iba pa. Pwede rin mauwis operasyon ang anumang bagay na ating nakain o nalunok para matanggal ito sa loob ng ating katawan kung sakali naman na hindi natin ito naidumi o nailuwa o hindi ito naagapan ng first aid. Kapag nakakagat ng matigas na bagay tulad ng bato o maliit na bakal, maari din mabasag ang ating mga ngipin na pwede maging sanhi ng pagkasugat ng ating dila o impeksyon kapag napasukan ito ng mikrobyo. Panghuli, bukod sa pisikal na pinsala, maaari din magtaglay ng mikrobyo ang anumang pisikal na bagay na ating makakain o malulunok na pwede magdulot sa atin ng iba't ibang uri ng sakit. Ano ba natin maiiwasan ng mga physical contaminants sa ating pagkain? Una, ugaliin nating tignan ang produkto na ating kakainin. Tignan kung meron bang kakaiba na nasa loob nito. Pangalawa, para sa mga food processors, la- laging suriin kung may mga pinsala o sira ang inyong mga kagamitan, makinarya at bahagi ng inyong infrastruktura. Maari ang sirang bahagi ng inyong makinarya o gamit ay posibleng naihalo na sa inyong pagkaing niluluto. Pangatlo, para sa mga fur parents dyan, mahigpit po na ipinagbabawal ang ating mga alaga sa loob ng processing area. Maari ang balahibo nila ay maaring mailipat doon sa niluluto nating pagkain na maaring magdala ng kapahamakan sa mga kakain. Tandaan po natin na may mga maaarte pong consumers na ayaw ng mga physical contaminants o anumang bagay na makikita sa loob ng produkto. Pang-apat, para maiwasan ng mga peste tulad ng mga daga, ipis at langaw, panatilihin nating malinis ang loob ng planta. Ang ikalawang uri naman ng contaminants na ating tatalakayin ay ang mga biological contaminants. Ang mga biological contaminants tulad ng mga mikrobyo, virus at amag ay pwedeng maihalo o makita sa ating pagkain kapag ang isang tao o food establishment ay binabaliwala ang personal o food hygiene. Sila din ang sanhi ng mga kaso na foodborne outbreak at food poisoning na napapanood natin sa balita at nababasa sa pahayagan. Narito ang ilan sa mga kaso ng foodborne outbreaks na tampok sa mga pahayagan at telebisyon kamakailan lang. Ang unang foodborne outbreak na ating tatalakayin ay nangyari nitong Enero lang noong December 23 sa lungsod ng Baguio kung saan ang ilan sa mga mamamayan nito ay nakaranas ng gastroenteritis outbreak. Ang mga health workers ng naturang lungsod ay nagsimulang imbestigahan ang level ng mikrobyo sa mga tindahang pagkain, inuming tubig at pinagkukuhanan ng tubig ng lungsod. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang ilang tubig sa lungsod ay kontaminado ng E. coli dahil dito, ang pamunuang lokal ng Baguio ay naglabas ng abiso sa kanilang mga mamamayan na kuluan muna yung tubig na
kanilang iinumin at gagamitin mula sa gripo bago ito inumin para mamatay yung nasabing mikrobyo. Noong January 15, dineklara ng kasalukuyang mayor ng lungsod na si Mayor Benjamin Magalong na ang gastroenteritis outbreak ay tapos na dahil nagsimula ng bumaba yung mga pasyente na sinusugod sa hospital. Ayon sa mga investigasyon, ang naging sanhi na nasabing outbreak ay galing sa mga pribadong water delivery services na nag-iigib mula sa deep well. Ngayon, bukod sa E. coli, ilan sa mga dumi ng pasyente na apektado ng outbreak na ito ay nagpositibo din sa presensya ng norovirus at sapovirus. Ngayon, ano ba itong dalawang virus na to? Ito ay kadalasan nagiging sanhi din na foodborne outbreak at ang ilan sa sintomas nila ay ang sakit mula ay ang pagsusuka, matubig na pagdudumi, pananakit ng tiyan. Kadalasan nakukuha ang virus na ito mula sa pamamagitan ng oral fecal route. Ngayon, bukod sa noro at sapovirus, ang isa pang virus na pwedeng makita sa pagkain at maging banta sa ating kalusugan ay ang hepatitis. Noong 2018, may 26 na estudyante mula sa Iloilo ang nagpositibo sa hepatitis A. Ayon sa investigasyon, maaring nakuha ng mga estudyante ang nasabing sakit mula sa mga pagkain tinitinda sa labas ng paaralan. Para maiwasan ang pagtaas ng kaso na nagpo-positibo sa nasabing sakit, pinagbawalan ng mga mismong pamunuan ng eskwelahan ang pagtitinda ng mga tindero sa labas kahit ang nasabing eskwelahan ay may sarili namang kantin na pwedeng bilihan ng pagkain. May 5 uri ng hepatitis virus. Ito ang hepatitis A, B, C, D at E. Ang hepatitis A at E ay pwedeng makuha sa pagkonsumo ng mga maduduming pagkain o sa pamagitan ng oral fecal route. Ang tanging proteksyon para maiwasan ang hepatitis A at E ay sa pamamagitan lang ng bakuna. Wala pang gamot na panlaban dito. Hindi na bago sa ating pandinig ang mga pagkain tulad ng isaw, kwek-kwek at iba pang pagkain na tinitinda sa lansangan na nagiging sanhi ng sakit o trahedya. Noong 2022, halos 200 katao ang nagkasakit at ang 6 dito ay namatay dahil sa pagkonsumo ng maduming pagkain sa Davao. Ayon sa investigasyon ng lokal na pamahalaan, ang mga nakolektang pagkain mula sa palengke at kalye ng nasabing lugar ay nagpositibo sa cholera, E. coli at Aeromonas. Tinukoy ng mga health workers ang sanhi ng foodborne outbreak sa nasabing lugar at ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay nagmula sa maduming paligiran kung saan naroroon yung mga nagtitinda. Posible din na ang ilang pagkain tulad ng mga karne at mga lamang loob na tinitinda ay hindi maayos ang pagkakaluto, hindi rin wasto ang pagkakatago nito. Ano ba ang oral fecal route at kanina ko pa siya nababanggit? At bakit ito kadalasan nagiging sanhi ng mga foodborne outbreak? Ang oral fecal route ay tumutukoy sa proseso kung saan ang mga mikrobyo mula sa dumi ng isang tao ay pwedeng lumipas sa isang individual sa pamamagitan ng kanyang pagkain na kakainin. Makikita niyo sa slide na to ang ilang serye ng larawan kung paano nakakaapekto at tumilipat ang mikrobyo mula sa dumi ng tao papunta sa atin. Halimbawa, ang isang trabahador sa isang pagawaan ng pagkain ay katatapos ng dumumi mula sa banyo. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapaghugas ng mabuti ng kamay at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawang trabaho sa processing area. Base sa susunod na larawan, ano kung hindi siya nakasuot ng guwantes habang nagtatrabaho? Paano kung may sugat siya sa kanyang kamay na maaring naiimpeksyon na? Paano kung hindi naluto ng mabuti ang pagkain na kanyang ginagawa? Base sa nakikita niyong larawan sa gitna, alam natin na hindi maganda yung kalidad ng pagkain na magagawa dahil hindi naman maayos at malinis yung paggawaan. Eventually, itong pagkain na kanilang nagawa ay mabibili natin sa merkado at makakain natin. Para sa mga sensitibo ang tiyan, makakaranas tayo ng iba't ibang sintomas tulad ng palagi ang pagdudumi, pananakit ng tiyan at pagsakit ng ulo na maaring ikahantong natin sa hospital. Tandaan po natin na sa panahon ngayon, mahal po ang magkasakit.
Ngayon po, ano po ba ang mga prevention tips para maiwasan natin ang pagdapo ng mga mikrobyo, amag o virus sa ating pagkain? Una, i-practice ang personal hygiene sa processing area. Ugaliin maghugas ng kamay pagkatapos pumunta ng CR para maiwasan ang paglipat ng mga mikrobyo mula sa ating dumi. Pangalawa, sa tuwing magproproseso ng pagkain, ugaliin na magsuot ng guantes or ng gloves para maiwasan ang paglipat ng mga mikrobyo na nasa ating kamay papunta sa pagkain. Pangatlo, kapag may sugat ang ating kamay, dapat ay wag na munang magtrabaho para maiwasan ang paglipat ng anumang mikrobyo na galing sa ating sugat. Panglima, palaging linisan ang processing area ng mga kagamitan na gagamitin sa pagluluto bago at pagkatapos itong gamitin. Pang-anim, bukod sa mga kagamitan, linisin din na maigi ang mga raw materials na gagamitin sa pagluluto. Para mabawasan ang mikrobyo, pwede tayong gumamit ng mga sanitizing agents o panlinis na maaring mabibili sa mga tindahan, palengke o grocery. Ang mga sanitizing agents na ito ay kadalasang ginagamit ng mga food manufacturers tulad ng sodium hypochlorite at chlorine bleach. Itong dalawang ito ang pinaka-practical, murang bilhin at madaling mabilis merkado. Ano ba ang kahulugan ng salitang sanitizing? Ang sanitizing ay ang pagbabawas ng dami ng mikrobyo sa isang bagay sa ligtas nitong antas. Ang layunin ng pagsasanitize sa working area ay maiwasan ang masamang epekto ng mikrobyo sa ating kalusugan. May iba't ibang level po o concentration ng sanitizing agents ang pwedeng timplahin at ito ay nakadepende sa paggagamitan tulad na nakikita nyo sa Table 1. Ang 200 ppm o parts per million ng chlorine bleach o sodium hypochlorite ang karaniwang tinitimpla para linisin ang mga raw materials, kubyertos, yung mga processing area, pati na rin yung mga bote o packaging material na gagamitin. Tandaan, kapag nasobrahan naman tayo sa paggamit ng sanitizing agent, pwede rin naman itong maging contaminant na maaring makaapekto hindi lang sa lasa ng pagkain, pati na rin sa kaligtasan ng mga mamimili. Pangpito, ang isang major rule sa kusina ay paghiwalayin ang mga lutong pagkain sa mga hilaw na pagkain para maiwasan ang paglipat ng mga mikrobyo. At panghuli, itago ang mga pagkaing madaling masira tulad ng mga isda, manok at baboy sa tamang temperatura para mapanatili ang kanilang kalidad at shelf life. Bilang isang food manufacturer, dapat magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa wastong temperatura para mapanatili ang kalidad ng mga sangkap na gagamitin at produktong pagkain kanilang gagawin. Sa slide na to, makikita natin ng isang thermometer na may mga iba't ibang indikasyon. Ano ba itong mga indikasyon na to? Meron po tayong tinatawag na temperature danger zone, kung saan ang mikrobe sa temperature range na ito ay kayang mabuhay mula sa malamig na temperatura na 4 degrees Celsius at mainit na temperatura na 60 degrees Celsius. Ang mga mikrobyo na karaniwang nabubuhay sa temperature danger zone ay yung mga pathogenic na mikrobyo na may kakayahang magdulot ng sakit sa tao tulad ng E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum. Itong mga mikrobyong ito ang karaniwang pinagmumulan ng food poisoning at foodborne outbreak na nababalitaan natin at yung diniscuss ko kanina. Sa pagitan ng 20 to 45 degrees Celsius, ang temperature range na ito ay ginagamit ng mga mikrobyo kung saan mabilis sila dumadami at the same time, naglalabas din sila ng toxin. Sa malamig naman na temperatura mula 4 degrees pababa, karamihan sa mga mikrobyo ay inactive. Pag sinabi nating inactive, sila ay buhay, ngunit hindi sila dumadami at hindi rin sila nakakapaglabas ng toxins. Sa malamig na lugar, may ilang mikrobyo tulad ng Listeria at Campylobacter ay may kakayahang mabuhay sa malalamig na klima. Kaya dapat lang na panatilihin natin malinis ang ating refrigerator o chest freezer kung saan natin tinatago ang ating mga raw materials para masiguradong hindi sila masisira. Ngayon, ang 60 degrees pataas ay yung temperatura naman na papatay sa mga mikrobyo. Ang 60 degrees pataas ay ang tamang temperature na dapat na makikita natin sa mga food warmers
na nasa convenience stores at nasa restaurant. Kasi ang 60 degrees ay enough para makapenetrate doon sa cell wall ng mikrobyo, and at the same time ay hindi sila dumami habang nakidisplay doon sa restaurant at doon sa cabinet. So ngayon, may mga ano pa. Ang isa pang paraan para maiwasan ang mga mikrobyo sa ating pagkain ay ang pagsunod sa GMP o tinatawag na Good Manufacturing Practices. Ang GMP ay isang regulatory control tungkol sa mga wastong pamamaraan, kagamitan, pasilidad, at kontrol sa paggawa ng pagkain. Ito ay naglalaman ng mga sanitary procedures na dapat sundin para mapanatiling ligtas ang mga produktong pagkain ating mabibili sa merkado. Ito din ang batayan ng Health Sanitary Inspectors ng bawat munisipalidad at ng Philippine FDA o Philippine Food and Drug Administration para sa kanilang inspeksyon. Nakasaad din sa GMP ang tamang dress codes na dapat suotin sa loob ng isang processing area tulad ng nakikita niyo sa slide na ito. Una, dapat sila ay laging nakasuot ng hairnet para maiwasang malaglag ang buhok sa pinoprosesong pagkain. Pangalawa, dapat malinis ang suot nilang damit. Hanggat maaari, dapat ang kulay ng damit ay kulay puti para madaling makita kung ito ay madumi na at dapat na itong palitan. Pangatlo, dapat ang mga nagtatrabaho sa processing area ay hindi nakasuot ng alahas at anumang mga burloloy tulad ng mga relos, at ang kanilang mga kuko ay walang nail polish. Ang mga alahas na kanilang suot ay posibleng may dalang mikrobyo na pwedeng maihalo sa pinoprosesong pagkain. Pang-apat, ang mga kamay ng trabahador ay dapat malinis at dapat wala silang nakasuot at dapat sila ay nakasuot ng guantes, or gloves para maiwasan ang paglipat ng anumang mikrobyo na galing sa kanilang kamay. Panglima, habang nasa loob ng processing area, dapat ay nakasuot din ng apron. Ang apron ang nagsisilbing harang para maiwasang dumikit ang ating damit sa pagkain. Panghuli, mga rubber shoes, sandals o tsinelas na ginamit sa labas ay bawal suotin sa loob ng planta or processing area para maiwasan ang cross-contamination. Ano ba ang meaning ng cross-contamination? Ang cross-contamination ay ang paglipat ng anumang contaminant mula sa isang contaminated na pagkain o lugar papunta sa isang lugar. Sa isang GMP-compliant na planta, merong hiwalay na sapatos bukod sa mga bota na ginagamit sa loob ng processing area, kung saan meron hiwalay na sapatos na designated sa loob. Kung wala namang designated na sapatos, dapat merong itong foot cover na susuotin para maiwasan yung paglipat ng mikrobyo at dumi mula sa ating sapatos na ginamit sa labas papunta sa sahig ng processing area. Ang pangatlong uri ng chemical ng contaminant na ating tatalakayin ay ang chemical contaminant. Obviously, ito ay nangyayari kapag ang isang pagkain ay hindi sinasadyang mahaluan ng mga kemikal. Ang kanilang pinsala sa ating katawan o kalusugan ay nakadepende sa anyo ng kemikal na ating malalanghap, concentration nito at level ng exposure. Sa tatlong uri ng contaminants sa tatalakayin natin ngayon, ang mga chemical contaminants po ang pinakamahirap tanggalin dahil ang ilan sa kanila ay napaka-stable. Hindi mo sila masisira sa pamamagitan ng pagluluto o pagproproseso. Madali din silang tangayin o mailipat sa ibang lugar sa pamamagitan ng hangin, tubig at lupa. Ang isang kemikal ay maaari din maipon sa loob ng ating katawan na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan o yung tinatawag nating bioaccumulation. Panghuli, alam naman natin na ang ilang uri ng kemikal ay sadyang nakakalason hindi lang sa ating mga tao, pati na rin sa mga hayop. So narito ang ilang uri ng chemical contaminants na pwede makaapekto sa ating pagkain. Ang mga ito ay iisa-isahin nating tatalakayin ngayon. Una sa listahan ay ang pesticide. Ang pesticide ay isang salita o termino na naririnig natin na ginagamit sa mga pananim para hindi sila kapitan ng mga peste at sakit.
Ang mga chemical na nakikita nyo sa slide na to ay ilan sa mga halimbawa ng mga persistent organic pollutants o POPs. Ang mga pesticide na ito ay patok gamitin noong 1940s dahil sa kanilang kakayahan na kontrahin ang iba't ibang uri ng sakit at peste tulad ng malaria at typhus. Subalit, ang paggamit nito ay pinagbawas sa Europa at sa Amerika dahil sa masamang epekto nito hindi lang sa ating kalikasan pati na rin sa ating kalusugan. Ang isa sa hindi makakalimutang trahedya ng paggamit ng pesticide ay nangyari sa India no, no, noong, kailan ba to? 2001, kung saan ang mga magsasaka doon sa India ay gumamit ng endosulfan na mahigit na 20 years. Ayon sa artikulo na ito, inuutusan ng Korte Suprema ng India ang pamahalang lokal ng Kerala na bayaran ng malaking danyos ang mga manggagawang apektado ng endosulfan poisoning. Bukod sa tulong pinansyal, inaatasan din nila ang pamahalang lokal na magtayo ng isang eksklusibong medical facility para sa mga apektadong biktima. Ang mga manggagawa ng nagtatrabaho sa nasabing sakahan ay naglalagay ng endosulfan sa kanilang pananim sa pamamagitan ng aerial spraying or manual pumping. Ngayon, yung mga pananim nila doon sa sakahan ay iba't iba tulad ng kasoy at bulak. At sa katagalan, napapansin nila na unti-unting yung mga bagong silang na sanggol ay may birth deformities at ang ilan sa kanila ay unti-unti na rin nanghihina hanggang sa sila ay mamatay. Ayon sa mga eksperto, nakuha nila ang nasabing sakit dahil sa direktang paglanghap ng pesticide habang ini-spray nila ito sa hangin at dagdag pa dito, ang mga pananim na pinagkukuhanan nila ng pagkain ay kontaminado na rin ng pesticide dahil matagal na itong naipon sa lupa. Ang paggamit ng mga POPs o ang mga pinagbabawal noong 90s ng ilang mga bansa sa Europa at Amerika ay naging continuous dito sa bansang ito at sa upang maproteksyonan ang mga manggagawa na nandoon sa sakahan, inutos ng Korte Suprema ng India na ihinto ito. Unfortunately, naging pasaway itong mga magsasaka na ito. Pinagpatuloy pa rin nila ang paggamit. Ang katutusan ng Korte Suprema ng India ay bumaba noong 2001, pero huminto lang silang gumamit ng pesticide noong 2005. So, ang ikalawa nating chemical contaminants na nasa listahan ay ang mga antibiotics at hormones. Ang hormones ay ginagamit sa medisina para maibsan ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman tulad ng allergies, sakit sa prostate sa lalaki, pagkabaog. Ngunit ang hormones ay ginagamit din sa agrikultura para mapabilis yung paglaki ng mga maliliit na hayop, para sa may mga alagang kalabaw, ang paggamit ng hormones ay maaring magpataas ng kanilang nilalabas na gatas. Para din naman sa may mga alagang baka at baboy, ang paggamit ng hormones ay pwede magpataas ng kanilang timbang. Ang mataas po na timbang ng mga hayop na ating inaalagaan sa farm ay nangangahulugan ng mataas na laman o karne na pwede nating ibenta sa merkado. Panghuli, dahil mabilis ang paglaki ng mga hayop na ating mga alaga na ginamitan ng hormones, malaki rin ang matitipid natin dahil mababawasan din ang pagkain na kailangan nating ipakain sa kanila. Ngunit may kasabihan po tayo na ang mga bagay na sobra ay masama. Ayon sa mga ilang pag-aaral, ang mataas na level ng hormones ay maaring magdulot ng cancer. Ang mga hormones sa pinapainom sa mga alagang hayop kapag sumobra na ay hindi naman na-metabolize sa loob ng kanilang katawan. So, yung mga naipon na hormones na ito ay maaari nating makain kapag niluto natin sila, and eventually, maaari din tayong magkasakit dahil sa sobrang taas ng hormones sa loob ng ating katawan. Tulad din ng hormones, ang mataas na level ng antibiotics na makikita sa pagkain ay may kakayahan din na magdulot ng iba't ibang epekto sa ating kalusugan.
Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkonsumo ng pagkain na may mataas na level ng antibiotics ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng allergy, cancer, bone marrow toxicity at reproductive disorders. Bukod sa sakit na ito, ang mga mataas na level ng antibiotics ay maaari din makaapekto sa ating paggaling sa mga iba't ibang uri ng sakit kapag tayo ay niresetahan na ng mga doktor. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng antibiotic resistance, mahihirapan na siyang gumaling doon sa sakit niya, and at the same time, mahihirapan yung antibiotic na ininom niya na puksain yung mikrobyo doon sa loob ng katawan. Worst is, yung ininom na antibiotic ay maaring magdulot ng side effect na maaring makasama sa ating kalusugan. So, importante po na ang mga nire-reseta sa atin na antibiotic ay dapat kompleto po natin iniinom. Huwag po tayong mag-i-skip. And at the same time, huwag po tayong basta bibili ng antibiotic ng walang reseta. So, ang susunod po ay ang mga heavy metals. Ang mga heavy metals po ay isang uri ng chemical contaminants na nababanggit sa mga iba't ibang uri ng research at balita. Sila ay grupo ng mga metal at metalloid na may mataas na density, at ang mga elementong ito ay nagiging banta sa ating kalusugan kapag maliit na ang kanilang concentration na karaniwang nakikita sa ating kapaligiran. Karaniwan, ang mga heavy metals ay matatagpuan sa lupa bilang mga mineral na minimina para magamit sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng mga larawan na nakikita niyo sa slide na ito. Tulad ng mga pups, hindi sila madaling masira at ang ilan sa kanila ay carcinogen. Ang carcinogen ay isang uri ng kemikal na pwedeng magdulot ng cancer. Ang limang heavy metals na karaniwang natatampok sa mga pananaliksik ay ang mga sumusunod: arsenic, cadmium, chromium, lead, at mercury. Itong limang heavy metals na to ay nakikita din sa ating bansa, at ito din ang mga common contaminants na nakakaapekto sa ating food supply chain. Unahin muna natin ang arsenic. Ang arsenic ay natural na makikita sa lupa bilang mineral na tinatawag na arsenopyrite at arsenolite. Bukod sa pagsabog ng bulkan, ang natural na pagkasira ng mga batong ito ang sa ating kapaligiran ang pangunahing nag-aambag ng arsenic sa lupa at sa tubig. Ang arsenic ay isang metalloid at ito ay ginagamit ng maraming industriya sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng panlason ng daga. Ang arsenic din ang nagbibigay ng asul na kulay sa mga paputok, pang-preserve ng mga kahoy at paggawa ng mga bala ng baril. Sa kabila ng dami ng gamit ng heavy metal na ito sa iba't ibang industriya, ito ay nakakatakot gamitin dahil ito ay nadiskubre na carcinogenic. Nakikita niyo sa slide na to ang ilan sa mga negatibong epekto ng arsenic sa ating katawan. Noong 1980, dineklara ng International Agency for Research on Cancer o IARC na ang arsenic ay may kakayahang magdulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer sa atay, pantog, cancer sa baga at balat, at cancer sa cervix para sa mga babae, at prostate cancer naman para sa mga lalaki. Kapag naipon ang arsenic sa loob ng ating katawan, maaring magkaroon ng hyperpigmentation o maaring mangitim ang apektadong parte ng katawan na nakikita nyo sa slide na ito. Yung nakikita niyong larawan sa slide na to ay mula sa isang pasyente na nakainom ng arsenic mula sa kontaminadong tubig ng matagal na panahon. So, ang arsenic po ay masyado pong toxic sa ating katawan. So, I think ilang araw lang po is medyo delikado na at maari na po nating tong ikamatay. Dahil sa lubhang mapanganib ang epekto ng heavy metal na to sa ating kalusugan, ang ilang otoridad ay mahigpit na binabantayan ang level nito sa lupa at tubig, at kapag may nababalitaan man silang anumang aktibidad mula sa bulkan, alerto po sila. Noong 2020, muli pong sumabog ang bulkang Taal, at ang aktibidad ng nasabing bulkan ay nagdulot ng pagtaas ng level ng arsenic sa tubig na nakaapekto sa ilang supply ng tubig sa siyam na bayan ng Batangas noong 2022.
Ayon sa pagsusuri, ang lebel ng arsenic na nakikita sa siyam na bayan ay lumagpas na sa ligtas na level na itinakda ng Philippine National Standard o ng PNS para sa inuming na tubig. Ang pagtaas ng lebel ng arsenic sa tubig at lupa ay isa na pong normal na pangyayari sa ating bansa dahil sa dami ng matatagpo ang aktibong bulkan sa ating bansa. Bakit ito naging normal? Una, ito ay natural na pangyayari na hindi natin pwedeng pigilan. Pangalawa, kung titignan natin ang lokasyon ng ating bansa sa globo, tayo po ay kabilang sa Pacific Ring of Fire. Ano ba ang Pacific Ring of Fire? Ito ay isang bahagi ng mundo na matatagpuan sa karagatang Pasipiko kung saan ang lokasyon na ito ay may 452 na active volcanoes na nagdudulot ng pagyanig sa lupa at sa ilalim din ng karagatan. Dito din sa area na to naitala ang mga malalakas na lindol na tumama sa ating bansa, sa Japan, Indonesia. Ayon sa PhilVox, ang Pilipinas ay may 24 na aktibong bulkan at anumang aktibidad ng mga bulkan na ito ay maaaring magpataas ng arsenic sa lupa at sa tubig. Ilan sa mga aktibong bulkan sa ating bansa hanggang ngayon ay ang Bulkang Mayon sa Bicol, Bulkang Taal sa Batangas, Bulkang Canlaon sa Negros, ang Bulkang Pinatubo sa Zambales. Ang pangalawang heavy metal ay ang cadmium. Ang mga bato na may mataas sa porsyento ng cadmium ay napakadalang makita sa lupa. Ang elemento na ito ay karaniwang nakahalo sa mga bato na may halong lead, zinc, copper, tulad ng sphalerite na nakikita nyo sa slide na ito. Tulad ng arsenic, ang cadmium ay pwede ding makita sa ating kapaligiran kapag may sumabog na isang bulkan. Ang cadmium ay isang mahalagang elemento na ginagamit ng iba't ibang industriya sa paggawa ng baterya, yung mga nickel-cadmium batteries, pintura, mga bakal na may halong cadmium, plastic stabilizer at metal coating. Ang isa pang source ng cadmium ay ang halamang tabako na natural na sumisipsip ng cadmium at lead sa lupa. Ang mga heavy metal na nasisip-sip ng halaman na ito ay napupunta sa kanilang ugat, dahon at sanga at yung mga nabibili nating sigarilyo o tabako sa merkado, ang ginagamit po nila dito ay yung mga tinuyong dahon. So kapag sinindihan natin yung sigarilyo na ito, automatic expose na po tayo sa heavy metal and at the same time yung mga tao na nasa ating paligid. So ano ba ang epekto ng mataas na cadmium sa ating katawan at ano ba ang maaring maidulot nito sa atin? So nakikita po natin sa slide na to ang iba't ibang epekto ng cadmium sa ating katawan tulad ng uh, itay-itay disease na nadiskubre sa Japan noong 1912. Noong 1912 po ay nagkaroon ng mass cadmium poisoning sa Toyama, Japan at dito po nadiskubre ang sakit na ito dahil yung isang minahan doon ay nagtatapon ng wastewater na may mataas na level ng cadmium. Ngayon, yung mataas na level ng cadmium o yung wastewater na tinatapon nila ay umagos sa ilog na kung saan ito yung pinagkukuhanan ng irigasyon ng mga pananim. And at the same time, ito din yung pinagkukuhanan ng source ng tubig ng ilang mga residente doon. Unfortunately, ang isang notable na sintomas ng sakit na ito ay yung nakikita natin doon sa may left side ng slide, yung paglalambot ng buto o yung tinatawag natin na osteomalacia kung saan nade-deform yung buto dahil yung mga calcium na nandoon sa buto ay napapalitan ng cadmium at ang isa pang notable na sintomas nito ay yung term na itay na sa salitang Hapon ay meaning masakit or ouch. Ngayon, itong sakit na ito ay na-eradicate na sa bansang Japan and ang nakikitang solusyon ng bansang Japan doon sa contamination na yon ay palitan yung apektadong lupa. Ngayon, malaki po ang nagastos nila dito at sa loob ng 30 years, medyo mahaba-haba yung naging rehabilitation nila. So yung mga
contaminated na soil is tinapon nila at contaminate nila, at yung mga lupa na itatambak doon maging ah, para maging bago ulit or maging fresh yung lupa or wala mang contaminant na heavy metals is mula pa sa mga bundok na hinukay nila. So, ngayon po, dito sa Pilipinas, may mga pag-aaral na rin na ginawa kung saan ang cadmium ay nakikita na rin sa ilang pangunahing na pagkain tulad ng mga bigas at lamang dagat. Noong 2015, ang grupo ni na Fontanilla ay nangolekta ng brown rice mula sa Siam na sakahan sa Calamba, Laguna. Inanalyze nila ang level ng cadmium mula sa mga bigas na nakukuha nila gamit ang AAS o ang Atomic Absorption Spectrophotometry. Ayon sa resulta ng kanilang pag-aaral, ang level naman ng cadmium na nakita sa siyam na taniman ay napakababa at maari pa itong kainin. Samantala, ang ikalawang pag-aaral na inyong nakikita na ginawa ng grupo ni Perelonia noong 2021 ay mula sa Visayan Sea. So, ng, ang grupo ni Perelonia ay nanguha ng scallop at sinuri nila ang cadmium level na nandoon sa loob ng digestive gland at sa laman loob ng scallop. So, may napansin silang correlation doon sa research nila. So, unang nilang napansin ay yung timbang ng weight ng scallop and at the same time yung taas ng level ng cadmium doon sa digestive gland nung mismong lamang dagat. So ngayon, ang pinagtatakahan nila, dahil isa tong malaking dagat, saan ba nung gagaling yung cadmium na nakakain ng scallop? Dahil yung mga lamang loob o lamang dagat na nahuhuli doon sa dagat na yon ay binebenta din doon sa mga palengke sa karatig probinsya na maaring makapinsala sa kalusugan ng mga kakain. Ngayon, ang next naman is ang chromium. Ang chromium po ang pinaka-abundant na heavy metal na makikita sa lupas, anyong mineral na tinatawag na chromite. Ang chromite ay minimina at ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng stainless na bakal, medical implants, paggawa ng leather na ginagamitan ng proseso na tinatawag na chrome tanning at pintura. Sa chemistry po, marami pong oxidation state ang chromium. Pero ang karaniwang nakikita sa industriya ay ang chromium positive 3 o ang trivalent chromium at ang hexavalent na chromium o ang chromium positive 6. Ang trivalent chromium ay maaaring matagpuan sa ating katawan dahil ito ay tumutulong na ayusin ang antas ng ating blood sugar. Ito din ang oxidation state na makikita sa ilang produkto sa industriya tulad ng stainless steel at ayon sa mga pag-aaral, ito ay ligtas naman gamitin dahil natural itong nakikita sa ilang pagkain tulad ng broccoli, mushroom, mani at itlog. Samantala, ang hexavalent chromium ay hindi karaniwang nakikita sa lupa. Ito ay nagmumula sa anthropogenic activities tulad ng leather tanning, electroplating at iba pa. Ito ang pinaka-stable na oxidation state ng chromium, subalit ito din ay may kakayahang magdulot ng cancer sa tao. May mga insidente sa ating bansa kung saan ang ilang ilog sa Siargao at Palawan ay nakitahan ng mataas na level ng hexavalent chromium dahil sa wastewater na nagli-leak o tinatapon ng ilang minahan sa nasabing lugar. Bukod sa pagmimina, ang pinakamalaking chromium contamination na naitala sa ating bansa ay dahil sa leather tanneries na makikita sa ilog ng Marilao sa Bulacan. Noong 2005, ang ilog na ito ay binansagan na most polluted river sa buong mundo dahil sa baho ng mga basura na lumulutang dito at sa dami na rin ng heavy metal sa makikita dito. Bukod sa chromium, nakitaan din ng mataas na level ng arsenic, lead at cadmium ang nasabing ilog. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa mismong ilog, bukod sa leather tanneries, makikita din sa Marilao ang ilang paggawaan ng alahas, lead acid battery recycling centers, at ilang metal refineries. Ang mga nasabing pagawaan ay nagtatapon ng wastewater sa ilog ng Marilao at ito ay umaagos papuntang Manila Bay na pinagkukuhanan ng ilang lamang dagat
sa Navotas. Unfortunately, ang Marilao River ay idineklara ng biologically dead. Ibig sabihin, wala ng halaman o hayop ang pwedeng mabuhay sa ilog. Ang tanging remedyo na nagagawa ng pamanang lokal ng Bulacan ay ang magtanim ng bakawan sa tabing ilog para masipsip niya yung heavy metals na nasa tubig at lupa. So bukod sa cancer, nakikita niyo sa slide na to ang ilang masamang epekto ng hexavalent chromium sa ating katawan. Maari itong mapinsala ang ating kidney, liver, lungs, brain at ang ating immune system. Para naman po sa mga buntis, ang exposure sa hexavalent chromium ay maaaring makaapekto sa development ng bata na nasa loob ng tiyan. So as much as possible ay iwasan po natin yung mga chromium products na nandoon sa mga leather, and at the same time is yung mga nandoon sa mga ilog dahil po napaka-volatile din po ng chromium po, lalo na sa init ng panahon ngayon, maari po din itong sumingaw. Ngayon, ang pang-apat na heavy metal ay ang lead. Tulad ng ibang heavy metal, ang lead ay matatagpuan din sa lupa sa anyo ng mga mineral tulad ng galena. Itong elemento na ito ay ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng bala ng baril, glazing ng mga ceramics o yung mga babasagi na may makikintab na surface, radiation sheet na ginagamit bilang panangga sa radiation, semiconductor ng mga electronic devices, at pintura. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang ating kapaligiran ay halos kontaminado na ng lead. Ang ilang aktibidad ng tao tulad ng pagsusunod ng fossil fuels at ang paggamit ng leaded gasoline, pagtatapon ng wastewater mula sa paggawaan na gumagamit ng lead tulad ng lead acid battery recycling centers, pagproproseso ng mga batong mataas ang lead content sa pamamagitan ng smelting, at panghuli ay ang paninigarilyo na may mataas na level ng lead ang siyang pangunahing contributor ng lead sa ating kalikasan. Noong 1920, nagsimula ang paggamit ng leaded gasoline para ma-improve ang performance ng makina ng ating sasakyan. Ang chemical o additive na nilalagay sa gasolina ay tinatawag na tetraethyl lead. Subalit, may mga pag-aaral na nagsasabi na ang leaded gasoline ay may masamang epekto, lalo na yung tetraethyl lead na nilagay dito dahil maari itong makaapekto sa kalusugan ng mga bata. Ang bansang Japan ang kauna-unahang bansa na nakapansin ng masamang epekto ng leaded gasoline sa tao nang nagsagawa sila ng isang pag-aaral sa isang kalye sa Tokyo. Ang kalye na ito ay may sapat na dami ng residente at yung mga residente na yon ay nakakalanghap ng makakapal na usok galing sa mga sasakyan na dumadaan dito. Ay sa sinagawang blood extraction sa mga residente, ang level ng lead na nakita sa kanilang dugo ay lubhang mapanganib sa kanilang kalusugan at kailangan na ito ng agarang medikal na atensyon. Dahil sa pag-aaral na ito, naging eye-opener ito sa ilang bansa sa Europa na nagsimula na rin tumigil sa paggamit ng leaded na gasoline. Noong 2002, nirekomenda ng United Nations na tigilan ang paggamit ng leaded gasoline para mabawasan ang lead concentration sa hangin at maiwasan din ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Dito sa Pilipinas, sa bisa na nilagdaan na Executive Order 446 Series of 1997 ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, tuluyan ng phase out ang paggamit ng leaded gasoline sa merkado. At noong 2001, tuluyan na naubos ang imbak ng leaded gasoline dito sa Pilipinas. Kahit naging matagumpay ang papatupad ng executive order na ito, ang lead contamination ay umabot na rin sa ilang staple nating pagkain tulad ng bigas at isda. So noong 2014, ang grupo ni Dr. Solidum ng Universidad ng Pilipinas sa Manila ay nagsagawa ng investigasyon tungkol sa level ng lead na makikita sa mga bigas at isda na tinitinda sa palengke dito sa Manila. Gamit ang AAS method, lumabas resulta ng kanilang pag-aaral na lahat ng nakolekta nilang bigas, isda ay may taglay na lead. Sa 10 bigas na kinolekta, yung dalawa dito ay lumagpas sa 0.5 parts per million na limit na sinet ng US EPA. At kung i-apply natin yung
nakuhang resulta ng analysis sa standard na sinet para sa bata na 0.01 ppm, may 4 na bigas ang hindi ligtas ipakain sa mga bata. Samantala, yung 10 isda naman kinolekta ay lahat po sila ay lumagpas sa sinet na standard na 0.01 ppm para sa mga bata at 0.5 ppm para sa mga pagkain. So, kita naman natin ang impact ng lead contamination sa ating lupa at sa tubig. So, ngayon, ilang beses ko na pong nabanggit sa inyo na ang paninigarilyo ay maaari din pagmulan ng heavy metals tulad ng lead at cadmium. Itong larawan na nakikita nyo ngayon ay kuha sa isang tahuan na dinalaw namin sa Manila. May naging proyekto kami noon dito sa aming division kung saan tinignan namin ang food safety aspect ng mga tahon na nilalako sa daan. Medyo nakakabahala nga lang ang larawan na ito dahil yung lalaki na nakaharap sa camera ay naninigarilyo habang nagtatrabaho. So yung upos ng sigarilyo, yung usok mula sa sigarilyo at yung amoy ng sigarilyo ay maaring mapunta doon sa ginagawa nilang pagkain. Ayon sa isang pag-aaral na sinagawa ng grupo ni Matt et al. Noong 2021, ang usok ng sigarilyo ay pangunahing pinagmumulan ng lead at cadmium na maaring kumapit sa alikabok at ibabaw ng ating mga kagamitan sa bahay. Kaya isa pong paalala para sa mga food business operators dito at food manufacturers, pagbilinan niyo po yung mga kasama ninyo na bawal po ang manigarilyo dahil yung heavy metal doon sa sigarilyo ay maaring mailipat doon sa pagkain na ginagawa ninyo. Narito ang ilan sa masamang epekto ng lead sa ating katawan. Para sa mga bata, ang maagang lead exposure ay maaring magdulot ng pinsala sa kanilang nervous system, maari din maapektuhan ang kanilang learning abilities at bumaba ang kanilang IQ. Para naman po sa mga matatanda, ang matagal na lead exposure ay maari din magdulot ng ulcer, stroke, anemia, heart disease at pagkasira ng ilang parte ng ating katawan tulad ng baga at bato. Itong mga campaign material na nakikita nyo ngayon sa slide na to ay mula sa panawagan ng WHO na i-phase out ang mga pintura na may mataas na lead content. Kung natatandaan nyo dati sa mga balita, may mga school supplies at laruan na nabibili sa bangketa na may mataas na lead content. Ngayon, yung lead content na yon ay mula doon sa pintura na ginamit nila na pangkulay doon sa mga school supplies at laruan. Kung nagawa natin i-phase out ang leaded gasoline, bakit hindi kaya ng industriya na magbago ng formulation sa pintura na maaring ikaligtas ng ating mga mamimili? Ang panghuling heavy metal na ating tatalakayin ay ang mercury. Kilala ang metal na ito sa pagiging likido sa room temperature at makikita mo ito sa lupa bilang isang mineral na kung tawagin ay cinnabar. Ang batong ito ay kadalasang matatagpuan sa mga bulkan at hot spring deposits. Ang natural na pinagmumulan ng elemento na ito ay kapag may sumabog na isang bulkan at kapag nasira ang ilang bato na may halong mercury. Ginagamit ang metal na ito sa paggawa ng mga sumusunod na produkto tulad ng mga thermometers at sphygmomanometers o yung pang-measure ng BP, dental filling sa ngipin, fluorescent lamp, pagmimina ng ginto at paggawa ng sombrero noong 1940s. Kaya po, yung mga fluorescent lamp po sa bahay ay importanteng wag po nating basagin dahil once na ito ay nabasag, malalanghap natin yung mercury vapor na nasa loob nito. Kung ang fluorescent lamp ay may mercury, ang LED lamp naman ay may heavy metal na lead. Arsenic. So ngayon, dapat po nating kontrolin at wag po natin basta-basta itapon ang mga ito sa basurahan dahil maaari po itong malanghap ng mga basurero o nung sino man na magre-recycle ng mga basura natin. Sa ngayon, may ilang industriya na nagsisimula ng itigil ang paggamit ng mercury dahil sa kanyang taglay na toxicity.
Tulad ng ibang heavy metals, ang mercury sa ating kapaligiran ay mula din sa anthropogenic activities o mga aktibidad mula sa tao, tulad ng pagsusunod ng mga medical waste na may taglay ng mercury, tulad ng mercury amalgam na ginagamit sa ngipin, o yung mga mercury thermometers dati, smelting o ang pagsusunog ng mga bato na may taglay na mercury, at ang pagmimina. Meron po tayong tatlong anyo ng mercury na maaari nating makita sa ating kapaligiran. Una, ito yung nakikita noon sa mga thermometers, at ang likidong mercury na ito ay ang tinatawag natin na elemental mercury. Pangalawa, kapag ang mercury ay nag-react sa ibang elemento, ito ay tinatawag na nating inorganic mercury. At pangatlo, may ilang mikrobyo ang may kakayahan na i-metabolize ang mercury na makikita sa lupa at tubig. Ang mercury na kanilang nakakain ay maaaring ma-convert sa organic mercury na tinatawag na methyl mercury. At ang methyl mercury po ang pinakadelikadong anyo ng mercury dahil hindi po ito madaling matanggal sa ating katawan. Noong 1956, isang malaking trahedya ng mercury poisoning ang nangyari sa Kumamoto, Japan, kung saan ang mga residente na nakatira sa nasabing lugar ay naapektuhan ng wastewater na tinatapon ng isang chemical plant sa Minamata Bay. Ang Minamata Bay ay mayaman sa lamang dagat na pinagkukuhanan ng pagkain ng mga residente na nakatira malapit doon. Unang nakita ang sintomas ng mercury poisoning sa mga pusa doon sa kanilang lugar na kumakain ng mga isda. Dahil maraming nagtataka nung una bakit ang dami nilang nakikitang patay na pusa na lumulutang sa tabing dagat. Dahil karamihan ng mga residente ay kumakain ng seafood na galing sa Minamata Bay, nagkaroon din ng bioaccumulation ng mercury sa loob ng kanilang katawan, and eventually napansin na din ito ng mga doktor dahil tumataas na yung mga residente na nagkakasakit sa kanilang lugar. May mga hinala ang mga doktor noon na ang sakit na tumama sa kanilang lugar ay maaring nanggaling sa wastewater o usok na binubuga ng planta sa kanilang lugar. Naalarma ang mga doktor at nakumpirma ang kanilang hinala ng may mga researchers na gumawa ng blood test sa mga residente at nakita nila ang mataas na level ng mercury sa dugo nito at sa mga hayop. Dahil dito, tinawag ang sakit na Minamata disease na hango sa pinangyarihan ng trahedya. Kung gusto nyo pong malaman ang istorya sa likod ng trahedyang ito, pwede nyo panoorin ang pelikulang Minamata noong 2020 na pinagbibidahan ni Johnny Depp. So itong pelikula na ito ay hango sa true to life story na nangyari noong 1956 sa Minamata at sa Minamata Bay. So ngayon, ano ba ang ilang sintomas ng mercury poisoning? Ang mataas po na level ng mercury sa ating katawan ay maaaring makapinsala sa ating kidney, lungs, brain at stomach. Kung makikita nyo yung previous slide, yung ilan sa mga biktima ng Minamata disease ay may birth defects at ang ilan sa kanila ay bulag at bingi. So ngayon po, meron na pong initiatives na ginagawa ang ating gobyerno para mabawasan ang mercury sa ating bansa. Noong 2008, naglabas ng administrative order ang Department of Health para tanggalin ang mga kagamitan o equipment na may mercury sa mga hospital at clinic tulad ng thermometer at yung pang-measure ng BP. Ang mga thermometer at sphygmomanometer ay maaari palitan ng digital, samantala ang mga mercury dental fillings na ginagamit ng mga dentista ay maaring palitan ng resin, ginto o glass ionomer. Ang glass ionomer ay isang silicone-based na semento na nabubuo mula sa reaksyon ng polyacrylic acid at silicone powder. Ngayon, ang nakikitang pangunahing pinagmumulan ng mercury contaminations sa ating kapaligiran at pagkain ay mula sa pagmimina, particularly yung mga tinatawag nating artisanal small-scale gold miners o ASGM. From the name itself, ang mga ASGM ay maliliit na kumpanya na gumagamit ng mga makalumang estilo ng pagkuha ng bato at pagbubungkal ng lupa. Kabaliktaran ito ng mga large-scale miners or LSM, at ang karamihan sa kanila ay walang permit mula sa gobyerno para mag-operate. Isa pang issue na kinahaharap ng mga ASGM at ilang minahan ay ang issue ng child labor.
Ngayon, ang ESGM po ay laganap sa buong Pilipinas at ang mga ESGM ang pangunahing contributor ng ating gold reserve ayon sa datos ng DENR. Unfortunately, ilan sa mga ESGM miners ay gumagamit ng mercury sa pag-recover ng ginto sa lupa. Kung makikita nyo yung dalawang minero sa slide na ito, wala silang suot na PPE, lalo na yung nagbubuhos ng mercury doon sa kaldero. Dahil ginagawa nila ang gold recovery sa ilog, ilan sa mercury na binubuhos ng minero ay umaagos sa tubig. Imagine, ilan sila na gumagawa ng ganitong proseso araw-araw at gaano kadaming mercury ang umaagos sa tubig na maaring makain ng mga isda sa dagat at ma-absorb sa lupa. Bakit nga ba mercury ang ginagamit na pang-recover ng ginto? Meron po tayong tatlong rason. Ang una ay, ang mercury ay madaling kumapi sa iba't ibang metal tulad ng ginto, silver, at zinc. Sa chemistry, ang anumang metal na may halong mercury ay tinatawag na amalgam. Ang mga amalgam ng mercury na may halong metal ay pwedeng ma-recover sa laboratory gamit ang iba't ibang paraan ng chemical leaching gamit ng cyanide at gravimetric method. Pangalawa, dahil sa ito ay liquid sa room temperature, mas madali itong ihalo, hawakan ng mga minero. At panghuli, ito ay mas murang bilihin kumpara sa mga makabago at sopistikadong pamamaraan ng mga large-scale miners sa pag-recover ng ginto sa lupa. Noong 2003, pinag-aralan ng grupo ni Gray ang isang abandonadong minahan sa Puerto Princesa sa Palawan. Itong abandonadong minahan na ito ay pinatakbo ng isang lokal na kumpanya noong 1953 hanggang 1976 at ito ay tuluyan nagsara noong 1994. Itong minahan na ito ay nagmimina ng cinnabar at ito ay nakakaproduce ng 2 milyong tonelada ng mercury. As expected, yung result ng analysis na ginawa ng Gray ay masyadong mataas compared doon sa sinet na safe limits ng mercury sa lupa at tubig. Tagkalipas ng 17 taon, binalikan ng ilang mananaliksik ng PNRI o ng Philippine Nuclear Research Institute ang nasabing abandonadong minahan. Ito yung pangalawang study na nakikita nyo sa baba. So kung titignan natin, may 3 sampling points po dyan at meron din po silang dinagdag na 4 pa. Tinignan ng mga taga-PNRI kung may nagbago ba sa level ng mercury sa nasabing minahan dahil wala naman na tao dito at wala namang anumang aktibidad na namamataan dito. Ngayon, ayon sa kanilang pagsusuri, medyo nagulat sila dahil tumaas yung level ng mercury doon sa 7 sampling site na kinuhanan nila. Ngayon, ang posibleng nakikita ng pangalawang grupo ay ang natural na pagkasira o erosion ng ilang cinnabar na natural na matatagpuan sa minahan. Pangalawa, ang mga alikabok o lupa na may mataas na taglay ng mercury ay maaring natangay ng hangin at bumagsak sa ilang parte ng katubigan na malapit sa abandonadong minahan. Para mapigilan ang pagkalat at pag-as ng mercury na galing sa abandonadong minahan, nagsanib puwersa po ang pamahalaang lokal ng Palawan at ng Mines and Geosciences Bureau para magsagawa ng tree planting activity noong 2022. Ang layunin ng tree planting activity na ito ay para ma-rehabilitate ang karatig lugar na apektado ng mercury, contamination at pigilan ang pag-as ng mercury sa nasabing lugar. Ang nasabing tree planting activity ay tinatawag natin na phytoremediation. Ang phytoremediation ay isa lamang sa mga paraan para ma-detoxify ang lupa na may mataas na level ng heavy metals o pollutant. Ang phytoremediation ay isang environmental at sustainable na paraan dahil mura lang naman ang mga binhi o buto ng halaman na mabibili natin sa merkado. Pangalawa, sa katagalan ng mga halaman na ating itatanim ay mapipigilan niya ang pagkalat ng heavy metals na nasa lupa and at the same time, mapipigilan din niya yung pagkalat ng heavy metals doon sa karatig na lugar. May mga halaman na may kakayahan po na mag-absorb ng heavy metals na higit pa sa dami ng nasisip-sip na ng isang ordinaryong halaman. Ang mga halaman na ito ay tinatawag na hyperaccumulator. Ang mga hyperaccumulator ay may kakayahan na mag-absorb ng heavy metals ng 100 hanggang 500
beses na mas mataas na metal concentration kumpara sa mga ordinaryong halaman. Ang mga heavy metals na kanilang naa-absorb ay makikita sa kanilang iba't ibang parte tulad ng dahon, ugat at sanga. Doon sa tree planting activity na ginawa, ang mga halaman tulad ng nara, ipil, bangkal, molave at balayong ang itinanim malapit sa abandonadong minahan dahil ang mga halaman na ito ay napatunayan na sa ilang pag-aaral at nagamit na pan-detoxify ng ilang lupain sa Pilipinas na may mataas na level ng heavy metals. Sa hangaring maging mercury-free ang ating bansa, ang ating bansa ay sumama sa tinatawag na Minamata Convention na inilunsad ng United Nations noong 2013. Ang Pilipinas po ay ang ika-123 bansa sumali dito. Layunin ng convention na ito na gumawa ng mga polisiya upang wakasan ang paggamit ng mga produkto na gumagamit ng mercury, maiwasan na din ang masamang epekto nito sa ating kalikasan at kalusugan. Ang susunod po na chemical contaminants sa ating listahan ay ang nuclear or radioactive contaminants. Ang nuclear contamination ay maaaring mangyari kapag ang isang radioactive na material ay na-absorb ng ilang pananim na pang-agrikultura at produktong pagkain. Kumpara sa ibang chemical contaminant, at depende na rin sa elemento na present doon sa radioactive material, sila ay pwede magkaroon ng napakaikli at napakahabang buhay. Dito sa ating bansa, meron tayong nag-iisang nuclear power plant na hindi gumagana. Ito ay ginawa noong 1976 sa ilalim ng dating presidente Ferdinand Marcos Sr. na tatay ng ating kasalukuyang presidente. Ngayon, mainit ang usap-usapan na maaari itong paganahin dahil sa unti-unting pagkaubos ng ating supply ng kuryente sa ating bansa. Nakikita niyo sa slide na ito ang half-life ng mga radioactive na element na ginagamit sa ating industriya. Ang half-life po ay tumutukoy sa oras na kailangan para masira ang kalahati ng isang radioactive isotope. Ang uranium-235 na nakikita sa loob ng nuclear reactors ay ginagamit bilang energy source para patakbuhin ng isang nuclear power plant. Ang half-life ng uranium-235 ay 703 million years. Imagine kung gaano efficient at laki ng matitipid natin gamit ang nuclear energy kapag ginamit natin siya as source ng electricity kumpara sa fossil fuels na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At ito din po ay nagbibigay ng pollution sa atin compared sa nuclear energy na napakadalang pong magtapon ng nuclear waste. So ngayon po, ang paggamit po ng radiation sa pagproproseso ng pagkain ay aprobado naman po ng US FDA. Ilan sa magandang benepisyo nito ay ang mga sumusunod. Ang radiation po ay may kakayanan na pahabain ang shelf life ng pagkain. Ang radiation po ay may kakayahan na puksain ng mga mikrobyo sa pagkain na kaya magdulot ng iba't ibang sakit. Bukod po sa mikrobyo, kaya din ng radiation na protektahan ng iba't ibang pananim at produkto mula sa peste tulad ng mga insekto. Ang radiation din po ay pwede din maging alternatibong disinfecting agent sa mga prutas, gulay at mga spices. Panghuli, ang pag-apply ng radiation sa pagkain ay hindi nakakaapekto sa lasa at bitamina na makukuha sa pagkain. Kahit may magandang epekto ang radiation, ang nuclear energy sa atin, may mga ilang tao po ang nangangamba sa paggamit ng nuclear energy dahil sa dalawang trahedya na naitala sa ating kasaysayan. Ang unang nuclear disaster ay nangyari sa bansang Ukraine kung saan ang isang nuclear reactor sa lungsod ng Chernobyl ay sumabog dahil sinubukan nilang paganahin at pag-eksperimentohan ang isang nuclear reactor doon sa kanilang planta. Ang pagsabog ng nuclear reactor na ito ay nagpakawala ng malaking radioactive contaminant sa hangin na umabot sa karatig bansa tulad ng Belarus at Russia. Ayon sa International Atomic Energy Agency, ang radiation kumalat mula sa pagsabog ng nuclear reactor sa Chernobyl ay 400 times na dami kumpara sa atomic bomb na binagsak sa Hiroshima, Japan noong World War II. Dahil sa laki ng radioactive contaminant na nananatili ngayon sa Chernobyl, hindi pa rin ito pwedeng tirahan ng mga tao dahil ang level ng radiation sa lugar na ito ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa ating kalusugan ng mga taong titira doon.
Ayon sa mga eksperto, ang exclusion zone o yung paligid na nakapalibot sa Chernobyl nuclear power plant ay pwede na ulit tirahan pagkalipas ng 3,000 taon. Ito na po yung minimum at yung maximum naman po ay after ng 20,000 years dahil hinihintay pa po naturally na masira yung radioactive contaminant na nandoon sa lugar na yon. So, hindi rin nakawala ang mga puno at halaman na nasa loob ng exclusion zone at sila ang matinding nakasalo ng epekto ng radiation nung sumabog yung Chernobyl power plant. Meron pong isang lugar doon sa exclusion zone na tinatawag na Red Forest at ang Red Forest po ay may kulay na mga pula na dahon dahil sa taas ng level ng radiation na kanilang na-absorb. Ah, Unfortunately, ilan sa mga puno na ito ay pinagpuputol na dahil may posibilidad na yung mga puno na naka-absorb ng radiation ay maaring magdulot ng radiation cloud kapag sila ay lumiyab ng pusa dahil sa matinding init ng panahon. Ang ilan sa mga punong ito ay pinutol na at ibinaon na sa lupa para hindi na ito makapinsala. Sa ngayon, iilang tao lang ang pinapayagan ng Ukrainian government na makapasok sa Chernobyl at ang ilan sa mga ito ay nagsasagawa ng mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa epekto ng radiation sa kalikasan at half-life measurements. Ayon sa mga eksperto, ang isang ordinaryong tao ay dapat hindi magtagal sa loob ng Chernobyl na mahigit na 24 oras para hindi niya ma-absorb at maramdaman ang masamang epekto ng radiation sa kanyang katawan. Ang ikalawa namang nuclear power plant disaster ay nangyari noong 2011 sa Fukushima, Japan. Niyanig ng magnitude 9 na lindol ang Fukushima at ang lindol na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa Fukushima nuclear power plant na malapit sa dagat. Sa abot na makakaya ng mga tao nagtatrabaho sa power plant, sinubukan nilang i-shutdown ang mga nuclear reactor para maiwasan ang pagsabog nito. Inaakala nila na maaayos pa nila ang energy backup system ng planta, hindi nila nakita ang matinding pinsala na ginawa ng lindol sa 4 na nuclear reactor na kanilang pinatay. Sa katagalan, unti-unting tumaas ang temperatura sa loob ng 4 na nuclear reactor hanggang ito ay sumabog. Kasabay ng pagsabog ng 4 na nuclear reactor ay ang pagragasa naman ng tsunami sa mismong power plant na nagkalat ng radioactive material paligid ng sumabog na planta. Makikita nyo ngayon sa kanang bahagi ng slide na ito ang mapa mula sa isang pag-aaral kung saan kumalat ang radioactive material na galing sa nuclear breakdown na nasabing planta. So, yung kulay pula dyan sa mapa ay nag indicate na mataas na level ng radioactive material na delikado sa ating kalusugan. So, pagkalipas po ng 13 taon, may ilang parte na po ng Fukushima na balik na sa normal. So, kung mababalitaan niyo po ng mga nakaraang taon, ang Japan po ay pinuputi ng maraming turista at ito'y sikat na destinasyon sa ating mga Pilipino. Sa mata ng karamihan, maraming natutuwa dahil naging maagap ang pag-respond ng Japanese government sa nuclear disaster na nangyari sa kanila. Makikita nyo sa taas na ang level ng nuclear contamination mula 2011 hanggang 2018 ay bumaba ng husto at naglagay din sila ng mga radiation monitoring post ang lokal na pamahalaan para ma-monitor ang level ng radiation sa nasabing lugar at para maging panatag na din yung loob ng mga turista na pupunta doon. Subalit, meron tayong istorya na hindi nakikita. May ilang Hapon ang hindi natutuwa sa pag-respond ng kanilang gobyerno sa paglilinis ng nuclear contamination. Kung makikita nyo ang larawan na may itim na kulay, yan yung mga radioactive na basura na nakolekta sa Fukushima at hanggang ngayon, ang ilan dyan ay hindi pa rin na-decontaminate. Kahit sabihin natin napababa nila yung radiation sa lugar hanggat hindi nila na-decontaminate yan, maari pa rin iyan maging banta sa kanilang food supply at sa mga buhay ng tao at hayop na nakapaligid sa lugar na iyan. Pangalawa, tulad ng exclusion zone sa Chernobyl,
Meron din maliit na exclusion zone ang Fukushima kung saan mataas pa rin ang level ng radiation na makikita doon. Yung parte ng exclusion zone na ito ay yung larawan ng mataas na damo na tumubo doon sa lupa na kinatitirikan ng mga abandonadong kotse doon sa bottom right ng slide na ito. Panghuli, ang isa pang issue na kinahaharap ng bansang Japan tungkol sa Fukushima nuclear disaster ay ang pagtatapon ng tubig na galing sa mga pinatay na nuclear reactors. Ayon sa gobyerno ng Japan, ang mga tubig na ito ay na-decontaminate na at ligtas naman ng itapon sa karagatang Pasipiko. Ngunit may mga pangamba ang ilang bansa tulad ng China at South Korea na ang mga radioactive contaminant na nandoon sa tubig ay maaaring makaapekto doon sa lamang dagat na maaaring mahuli doon sa karagatang Pasipiko at maaari din makaapekto sa atin na kakain. So, ang susunod po na nasa ating listahan ay ang allergen. Ang allergen po ay isang substance na pwede magdulot ng allergic reaction sa ating katawan. Pwede itong maging sangkap sa pagkain, mga bagay sa ating kapaligiran, tulad ng alikabok o balahibo ng mga hayop at kondisyon tulad ng pabago-bagong temperatura. Yung ibang articles po sa internet ay ginagawang pang-apat klase ito ng contaminant. Dahil kung titignan, pero sa aking point of view, ang allergic reaction ay base po sa reaction ng ating immune system mula sa chemical o condition na tinuturing ng ating immune system na banta sa ating kalusugan. Ang reaksyon na ito ay mula sa mga proteins na nasa loob ng ating katawan na nag-produce ng histamine na nagiging sanhi ng sintomas ng allergic reactions. May 14 po na klase ng allergen sa maaring makita sa pagkain tulad ng isda, mani, itlog, mga mani na galing sa puno tulad ng almond, pistachio, walnut, gatas, trigo o wheat, mga crustaceans tulad ng alimasag, lobster o hipon, soya, mga pagkain na may sulfite tulad ng dried fruits, celery, sesame, mustard, mga molas tulad ng tahong o scallops, lupin. Ngayon, magtataka ang karamihan, nasaan ang tsokolate? Di ba isa din siya sa nagiging cause ng allergic reaction? Kung hihimayin po natin ang sangkap ng tsokolate, marami po tayong makikita na sangkap nito na kaya magdulot ng allergic reaction tulad ng gatas at mani. Nari Tapos, kung wala naman dito yung mga allergic reactions na kayang makaano sa atin, maaari yung mga artificial flavoring, artificial colorant at other food additives na nandito tulad ng soy lecithin, corn syrup, at iba pa ay maaring magdulot sa atin ng allergy. Napakadalang po na mag-cause ng allergy ang kakao. So, sa mga pag-aaral, wala naman po masyadong nakikita ang eksperto na allergic sa kakao. At kung meron man, napaka-rare nito. Lahat po tayo ay pwedeng magkaroon ng allergic reaction. Kaya kapag namimili tayo, ugaliin po natin basahin ang mga sangkap ng mga produktong bibilin natin para ma-check kung may sangkap ba ito na mag-trigger ng iyong allergic reaction. Lahat ng produkto na mabibili sa merkado ay may allergen declaration na makikita sa packaging tulad ng mga larawan na nakikita nyo sa slide na ito. Ang allergen declaration ay mandatory dahil sa administrative order na nilabas ng Department of Health noong 2024 tungkol sa rules and regulations sa labeling ng prepackaged food products na binebenta sa ating bansa. Nakasaad sa administrative order na iyan na dapat makita ng mga mamimili ang 11 impormasyon tungkol sa isang food commodity tulad ng pangalan ng produkto, saan ba ito ginawa, sino bang gumawa nito, nag-tollpack at nag-distribute nito, yung expiration date niya, yung kompletong listahan ng sangkap na ginamit para gawin ito, yung nutritional facts, yung net weight, allergen declaration, paano ito ginagamit, storage declaration, at yung lot identification. Kung ayaw mo naman uminom ng gamot or ayaw mo maging dependent sa mga gamot,
ay iwasan ninyo na ang pagkain na magte-trigger sa inyo ng allergy. Dahil hanggang ngayon, wala pa pong gamot o lunas para sa allergic reaction. Yung mga gamot na mabibili niyo sa butika o nirereseta sa inyo ng mga doktor ay panandalian lamang siyang lunas. So, anything na makakain nyo or any conditions na ma-experience ng ating katawan, regardless kung uminom tayo ng gamot or hindi, ay maaari pa rin mag-trigger ng allergic reaction sa atin. So, malapit na po ang tanghalian at malamang ang ilan sa atin ay gutom na. Ang huling chemical contaminant na ating tatalakayin bukod sa isa siyang natural pollutant, ay maaari din siyang ma-produce sa pamamagitan ng pagluluto ng mga pagkain na nakikita nyo sa slide. Ang mga pagkain inihaw sa sobrang taas na temperatura ay maaring magtaglay na tinatawag nating polyaromatic hydrocarbons o PHA. Ang PHA ay isang klase ng organic compound na nagmula sa isang incomplete combustion ng mga organic materials. One common denominator sa mga larawan na nakikita nyo sa slide na ito, except for the last picture na nasa kanan, ay yung pamumuo ng usok. So ano bang meron sa usok? So kapag may usok, may nangyayaring incomplete combustion. Ang incomplete combustion po ay dahil kulang ang oxygen supply na nasa hangin para masunog ng tuluyan ang isang material. As a result, yung incomplete combustions po ay maraming binoproduce na byproducts na maaring makapinsala sa atin tulad ng mga carcinogenic na na compounds at higit sa lahat is yung mga PHA. Ang mga PHA po ay maaaring makakontaminate sa hangin and eventually ito ay mapupunta sa ating tubig at sa lupa. Ang mga PHA din po ay natural na makikita sa mga petroleum products na minimina ng mga petroleum companies para sa ating LPG, gasolina at iba pa. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga PHA ay nabubuo sa pagkain kapag ito ay niluluto sa mataas na temperatura mula 150 degrees Celsius hanggang 300 degrees Celsius. Ngayon may dalawang critical na factors po dito. Una, kapag ang pagkain ay masyadong mataas sa fat, sa taba, mas madami pong PHA ang mabubuo. Pangalawa, ang mga cooking methods na gumagamit ng open fire tulad ng roasting at grilling ay prone din sa pamumuo ng PHA. Isa sa mga pinaniniwalaang cause ng PHA ay ang Maillard reaction or ang non-enzymatic browning. Ang Maillard reaction po ay mula sa reaction ng mga amino acid na nasa pagkain at sukal para mamuo ang iba't ibang lasa at flavor ng mga pagkain na ating kinakain. Ang coffee roasting, pag-iihaw ng mga karne, paggawa ng biskwit at tinapay, at ang pag-caramelize ng asukal ay ilan lang sa mga halimbawa ng pagkain na kung saan ginagamitan ng Maillard reaction. At ang mga ito ay nangyayari sa mataas na temperatura mula 150 degrees Celsius pataas. Ano ba ang mga halimbawa ng PHA? Nakikita niyo sa slide na ito ang 16 na PHA na minomonitor lagi ng US FDA sa tubig, lupa at mga produktong pagkain. Ilan sa 16 na ito ay dineklara ng ARC na European Food Safety Authority o EFSA bilang mga cancer-causing agent. Sa 16 na yan, isa dyan sigurado ang na-encounter nyo na at ito yung naphthalene balls o mas kilala sa tawag na mothballs na nilalagay sa cabinet para hindi pamahayan ng insekto tulad ng ipis at iba pang insekto ang ating mga cabinets at hindi nga sirain ang ating damit. Maraming pag-aaral ngayon ang pa-focus kung paano mapapababa ang PHA sa pagkain. Naging curious ko sa study na ito dahil yung pinalaman ng author doon sa inihaw na baboy ay mga dried fruits. Ang usual na nakikita dito sa Pilipinas ay yung inihaw o yung sa lechon na baboy ay yung laman ay tanglad sa loob na at yung relleno na isda. According sa author, ang mga ganitong luto ay tradisyonal pagkain na hinahain sa bansang Poland. Yung inihaw na baboy na niluto nung may akda sa electric oven at 200 degrees Celsius for 30 minutes ay sinalang niya muli sa oven sa 180 degrees Celsius ng isang oras. Yung mga ginamit na dried fruits ng researcher
ay yung apricots, prunes at cranberries. Pagkatapos maluto, yung baboy, eh, tinanggal nila yung mga dried fruits sa loob at in-extract nila yung namuong PHA sa inihaw na baboy. Sa tatlong inihaw na baboy na may laman na tuyong prutas, ang cranberries po ang may mababang level ng PHA. At bakit? Ang cranberries po ay may maraming taglay na phytochemicals sa tinatawag na antioxidants at ang antioxidants po ay maaring makita sa cranberries. Ito ay ang mga may isa pong specific na antioxidant na tinatawag na chlorogenic acid na maaari din makita sa kape. Ang mga taba sa karne kapag niluto sa mataas na temperatura ay nagpo-produce po ng mga free radicals. Ang mga free radicals na to ay may kakayahan magdulot ng iba't ibang sakit sa ating tulad ng cancer, diabetes at sakit sa puso. Ang role ng antioxidants mula sa prutas at gulay na ating kinakain ay hulihin ang mga radicals na ito at i-neutralize sila para maiwasan ang negatibong epekto nito sa ating katawan. I thought nung una, yung responsable sa pagbaba ng PHA sa karne ay yung mga anthocyanin na may antioxidant properties din. Pero nung nakita ko yung processing temperature sa study na ito, dinismiss ko na yung idea kasi heat sensitive po ang mga anthocyanins. Ayon sa mga pag-aaral, ang chlorogenic acid ay epektibo sa pagbaba ng PHA sa pagkain dahil sa kanyang kakayahan na withstand ang matataas sa processing temperature. Paano ba natin maiiwasan ang mga chemical contaminants sa ating pagkain? Una, itago ang mga chemical sa tuwing may production dahil maaari itong maihalo sa ginagawang pagkain lalo na kung wala itong label. Pangalawa, sa tuwing gagamit ng chemical, basahin ang instruction manual na nakalakip dito para maiwasan ang anumang aksidente at maitapon ito na wasto. Pangatlo, hugasan na maigi ang lahat ng raw materials bago ito iproseso para matanggal ang anumang bakas ng pesticide o dumi na nasa ibabaw ng dahon o balat. Pang-apat, para siguraduhin na walang halong anumang kemikal ang mga raw materials na bibilihin nyo, maaari naman kayong bumili ng mga organic produkto. Para maiwasan din ang heavy metals tulad ng cadmium at lead, iwasan natin ang panigarilyo sa loob ng processing area. Sa ngayon ay natapos na natin talakayin yung tatlong contaminants na maaaring makaapekto sa pagkain. Para po sa mga food processors na nandito o food business owners, paano nyo ba masisigurado na ang produkto na ginagawa mo ay ligtas kainin? Ito ba mga produktong ito ay nagko-conform sa standards, quality parameters na sinet ng regulating bodies? Kung hindi niyo pa din alam ang sagot sa dalawang tanong na ito, dito na po papasok ang mga ilang guidelines at food standards. Ngayon, ano ba ang food standards? Meron akong dalawang definition of food standards at ang dalawang ito ay eksaktong dinidescribe niya yung nilalaman ng standard at kung paano ba ito ginagawa. Ayon sa DTI, ang food standard ay isang dokumentong nabuo mula sa pinagkasunduan ng mga eksperto, inaprubahan ng kilalang pangkat na nagbibigay gabay at batayan sa paggamit ng mga sangkap, materyales at proseso. Bago i-offer ang isang food standard sa publiko, ito ay dumadaan sa ilang serye ng meeting na binubuo ng mga ekspertos, academe at ilang food manufacturers. Ang mga food manufacturers na ito ay binubuo ng mga big players at SMEs para makita kung paano nila ginagawa ang isang produkto. Yung mga mapag-uusapan doon sa meeting will eventually be reflected doon sa draft standard na isasubmit kay Philippine FDA for public approval. Yung content ng final standard ay makikita doon sa isang definition na binigay ng PNS o Philippine National Standard tulad ng quality control parameters, limit ng microbial content at chemical contaminants, at yung listahan ng permitted food additives sa pwedeng ilagay doon sa produkto. Nakikita nyo sa slide na ito ang isang halimbawa ng PNS ng isang food product. So for every PNS specification ay may kakambal itong recommended code of practice at ang recommended code of practice ay naglalaman ng proseso kung paano gagawin yung produkto. Alinsunod sa nakasaad sa Food Safety Act ng 2013, ang recommended code of practice at ang PNS ay dapat maging gabay ng mga food business operators para ipakita nila ang kanilang compliance sa food safety. So silipin natin ng bahagya kung ano nilalaman ng isang PNS, i-relate natin ito sa ginagawa ng division namin.
Narito ang isang pahina ng PNF na nagpapakita ng physicochemical at microbiological properties ng bagoong. Dito sa aming division, ginagamit namin ang PNS to check yung microbial result ng produkto na gustong pasuri sa amin ng aming kliyente. Usually, yung mga kliyente ay lumalapit sa amin for shelf life testing dahil ito ay gagamitin for product registration sa Philippine FDA. Una, bago tayo mag-proceed sa shelf life, ay hinihinga namin si client ng 3 batches ng test results ng micro, physico-chem para makita namin yung consistency ng proseso nila. Let's say, bagsak ang water activity, histamine at microtest ng client. Now, there might be reasons kung bakit bagsak ang test result na sinubmit sa amin. Una, kung mataas ang water activity mo, ay there's something wrong with your formulation. Maari kulang ito sa asin, maari hindi ito naluto ng husto. Ang water activity po ay ang libreng tubig na available sa pagkain para magamit ng mga mikrobyo para sirain ang produkto o mag-initiate ng ibang reaction tulad ng enzymatic reaction na maaring makaapekto sa kalidad ng pagkain. Pangalawa, kung mataas naman ang histamine content ng bagoong, maari ang manufacturer ay gumamit ng lumang isda o hipon or malay nyo, hindi na fresh. Ang histamine po ay maaring maging marker ng freshness ng isda. Tandaan, kahit iluto nyo po ng mabuti ang isda at iluto nyo pa po siya sa mataas na temperature, hindi nyo po masisira yung histamine na nandoon sa pagkain. So, kaya as much as possible, sa mga fish processors na nandito, kailangan nyo pong itago ang inyong raw material sa tamang temperature para hindi ma-degrade yung mga amino acids na nasa isda na pwedeng pagmulan ng histamine at maaaring mag-cause ng allergic reaction sa mga mamimili. Pangatlo, obviously kapag mataas ang microbial count ng lab result nyo, there might be lapses sa GMP o hindi malinis sa produksyon na nangyayari sa inyo. So if this scenario happens, ina-advise namin ng client ayusin muna ang proseso nila through a series of consultations at ocular inspection na sa mismong pagawaan nila kung kinakailangan. Kaya importante po sa mga food business operators na alam nila hindi lang ang proseso paggawa ng inyong produkto, pati na rin yung mga quality parameters at standards para kayo ay makapagtinda sa merkado. Usually, hindi pinapayagan ng FDA ang anumang SMEs or food manufacturers hanggat hindi maayos ang kanilang shelf life or anumang food parameters na makikita nila. So, bukod sa Philippine National Standards, ang FDA Circular 2013 at ang FDA Circular 2022 ay mandatory guidelines na nilalabas ng Philippine FDA sa ating local na food processors para siguraduhin na sila ay sumusunod sa GMP. Ang circular na ito ay naglalaman ng maximum allowable level ng microbial contaminants na dapat taglayin ng isang food commodity. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Mas updated po si Food Circular 2022 dahil mas malawak ang sakop niyang microbial contaminant na critical doon sa produkto compared sa FDA Circular 2013. Narito po ang ilang ahensya ng gobyerno na involved sa paggawa ng iba't ibang food standards tulad ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards sa ilalim ng pamunuan ng Department of Agriculture, Bureau of Philippine Standards sa ilalim ng pamunuan ng DTI at ng Philippine FDA. So sa tatlong ito, ang DTI po ang may pinakamalaking koleksyon ng PNS dahil sila ang naatasa na mag-develop, magpahayag at magpatupad ng standard ng lahat ng produkto dito sa Pilipinas. Ang aming division po ay tumutulong din sa paggawa ng Philippine FDA ay tumutulong din sa paggawa ng food standards sa tulong ng Philippine FDA. So, sa mga nakalipas na taon, may mga nagawa na po kaming food standards dito at ready na po itong i-download ng publiko. Ang mga website ng tatlong agency na ito ay may kanya-kanyang koleksyon ng standard na pwede nyo i-download sa mga website nila. So, di ko sure kung kumpleto ang kay FDA dahil nung tinignan ko yung current collection nila,
Ang PNS na nasa kanila ay mula 2005 hanggang 2015, while si DA at FDA ay free niyong mada-download yung standard nila samantala si DTI ay may bayad. In case na hindi niyo makita ang standard ng inyong produkto, dito na po papasok ang international standard sa ginagawa ng FAO at iba pang ahensya tulad ng US EPA. Ang FAO, ang Food and Agriculture Organization, ay isang independent organization ng United Nations na ang pangunahing layunin ay wakasan ng pagkagutom sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng food security at nutrition. Samantala, ang US EPA naman ay isang independent agency ng gobyerno ng US na naatasan sa environmental concerns. Kadalasan ang mga standard na nilalabas ng ahensya na ito ay ginagamit ng ilang researchers pagdating sa standard level ng heavy metal sa pagkain. Ang food standard na nilalabas ng FAO ay tinatawag na Codex Alimentarius. Ang Codex Alimentarius ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay food code. Ito ay koleksyon ng international standards, guidelines at codes of practice para maproteksyonan ang kalusugan ng mga mamimili at masigurado ang fair practice komersyo. Nakikita niyo sa slide na ito ang halimbawa ng standard na nilabas ng FAO para sa mga produktong gatas. Kung makikita niyo yung content, halos lahat na yata ng produktong gatas dyan ay nandyan na sa librong yan. Tulad ng PNS, nandyan na rin yung quality parameters na critical sa produkto, yung allowable level ng contaminant, at yung mga pwedeng ilagay na food additive at recommended code of practice.